Welcome sa Cloudy Movie Recap. Noong 80 milyong taon na ang nakalipas, sa isang maganda at maliwanag na gabi ng kabilugan ng buwan, may isang sanggol na Tarbosaurus ang napisa mula sa kanyang itlog at pinangalanang Speckles dahil sa mga butik sa kanyang mukha. Pinalaki siya ng kanyang ina, at namuhay kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Quicks, na mahigit 10 taong gulang na, at ang kambal niyang mga kapatid na babae. Dahil 5 ang kailangang pakainin, nagpasya ang inang Tarbosaurus na dalhin ang pamilya sa pangangaso. Dahil napakabata pa ni Speckles, iniwan muna siya upang manood habang naghahanda silang umatake sa isang grupo ng Parasaurolophus. Nang nasa tamang pwesto na ang lahat, mabilis na sumugod si Quicks patungo sa kawan ng mga herbivore at nagawang mahiwalay ang tatlo sa kanila, na kanyang inakay patungo sa kambal na nanatiling nakatago sa mga palumpong. Nang makalapit na ang biktima, lumabas ang magkapatid mula sa mga palumpong at, kasama si Quicks, inakay ang mga ito patungo sa kanilang ina. Kinagat ng inang Tarbosaurus ang leeg ng isa sa mga Parasaurolophus at agad itong napatay. Pagkatapos ng pangangaso, nagsama-sama ang pamilya ng Tarbosaurus at nagsimulang kumain. Hindi nila alam na mula sa tuktok ng isang burol ay may isang malaking Tyrannosaurus na may iisang mata ang nagmamasid sa kanila. Bagamat natutokso siyang umatake at agawin ang teritoryo, napansin ng T-Rex na mas marami ang mga Tarbosaurus kaya pinili niyang umatras at maghintay ng ibang pagkakataon. Pagkatapos kumain, humiga ang inang Tarbosaurus at ang kanyang panganay na anak. Samantala, sinubukan ni Speckles na makipaglaro sa kambal, ngunit nang mapansing ayaw siyang isama ng mga ito, nagpasya si Quicks na samahan ng magkakapatid at dalhin sila sa paglalakad sa kagubatan. Habang nililibot ang lugar, nakasalubong ni Speckles ang isang maliit na mamal na agad tumakbo palayo at inakit ang batang mandaragit patungo sa pugad nito. Nang makita ang pamilya ng mga sinaunang hayop na kahawig ng mga badger, naawa si Speckles at piniling huwag silang patayin, hinayaan niyang makabalik ang mga ito sa kanilang pugad. Nang mag-isa na siya, nakarinig si Speckles ng kakaibang tunog sa mga puno at sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang Therizinosaurus na kumakain ng graba upang tumulong sa pagtunaw ng pagkain. Bagamat ito ay herbivore, ang malaking dinosaur na may mahahabang kuko ay napaka-teritorial, kaya agad nitong inihanda ang sarili upang salakayin si Speckles nang mapansin ang kanyang presensya. Ngunit bago pa ito makapanakit, biglang lumabas si Quicks mula sa mga palumpong at inuntog ang nilalang, dahilan upang ito'y tumilapon. Nang makatayo ang Therizinosaurus, lumitaw rin ang kambal at sabay-sabay silang tumakas habang hinahabol ng mabangis na sinaunang hayop. Mula sa burol, nagising ang isang matang Tyrannosaurus sa desperadong iyak ni Speckles. Ngunit bago pa siya makialam sa habulan, nakita niya ang isang Pinacosaurus na nagkikiskis sa isang bato upang linisin ang balat nito. Bagamat mabagal, ang mga dinosaur na ito ay may matigas na buntot na parang martilyo na kayang magpabagsak ng sinumang umatake sa kanila. Dahil gutom, napagpasyahan ng T-Rex na hindi palampasin ang pagkakataon. Itinulak niya ang isang bato patungo sa Pinacosaurus, naduraj ang buntot nito at iniwan itong walang depensa. Halos hindi na makagalaw ang biktima, kaya nilapitan ito ng T-Rex at tinapos ang pangangaso sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg, tuluyang pinawi ang paghihirap nito at nabusog ang sarili. Habang kumakain ang Tyrannosaurus, muling nagpasya ang pamilya ni Speckles na manghuli. Sa pagkakataong ito ay kasama na siya. Matapos pagplanuhan ang estratehiya, sumama ang bunso sa kanyang nakatatandang kapatid at sinimulan nilang manmanan ang isa pang kawan ng mga herbivore. Ngunit sa halip na maghintay ng utos ni Quicks, nagpasya si Speckles na sumugod mag-isa patungo sa mga adulto. Nakita ito ng isang matang Tyrannosaurus bilang perpektong pagkakataon upang sakupin ang teritoryo, kaya bumaba siya sa lambak at sinimulang itaboy ang kawan patungo sa batang Tarbosaurus. Napilitan si Quicks na sumugod sa gitna ng karamihan upang mailigtas si Speckles, at siya ang nadaganan sa halip. Patuloy na tumakbo ang mga herbivore palayo sa Tyrannosaurus at sa huli ay naipit ang kambal sa gilid ng bangin, dahilan upang mahulog sila sa kailaliman ng walang kahit kaunting tsansang mabuhay. Matapos mawala ng tatlo sa kanyang mga anak sa isang iglap, nagsimulang magluksa ang inang Tarbosaurus. Ngunit huminto ang Tyrannosaurus sa harap niya at hinamon siya sa isang laban para sa teritoryo. Kahit nagdadalamati, hindi siya umatras at hinarap ang kalaban. Kinagat siya ng T-Rex sa leeg at pinabagsak sa lupa, ngunit nakaganti siya at sinipa ang mukha ng kalaban, dahilan upang magdugo ang panga nito. Nang makatayo muli ang inang Tarbosaurus, muli siyang kinagat ng Tyrannosaurus sa leeg at itinulak patungo sa bangin hanggang sa mahulog siya sa kailaliman, tuluyang inaagaw ang teritoryo.
Pagkalipas ng isang buwan mula nang mawala ang kanyang buong pamilya sa pag-atake ng T-Rex, namuhay si Speckles sa pagtatago sa gitna ng kagubatan, halos walang makain o mainom. Dahil ang mga Velociraptor ay laging gumagalaw ng magkakasama at nilalamon ang lahat ng kanilang madaanan, nagpa siya ang gutom na batang Tarbosaurus na sundan ng ilang pterosaur patungo sa kanilang pugad upang subukang magnakaw ng mga itlog. Dahil laging binabantayan ng ina ang pugad, palihim siyang gumalaw hanggang sa makarating sa pagkain. Ngunit nang matapos niyang busyugan ang sarili, nahuli siya ng isang adultong pterosaur at inatake, kaya napilitan siyang tumakas sa mga siwang ng mga bato. Patuloy siyang hinabol hanggang sa matambush siya at mahulog sa dagat. Pagkatapos makabalik sa tuyong lupa, umakyat si Speckles sa tuktok ng isang bato at nagpa siyang matulog. Habang nakahiga siya, dumaan ang isang grupo ng Velociraptor na humahabol sa isang batang hayop, at dahil sa pag-uusisa ay sinundan niya ang mga ito. Hindi nila alam na may batang Tarbosaurus na nakasunod sa kanila. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa maipit ang biktima sa kumunoy. Dahil sa uhaw sa dugo, tumalon ang isa sa mga Velociraptor at kinagat ang leeg ng hayop, ngunit agad din itong sinipsip ng malapot na putik. Nang makita ng iba na wala na silang magagawa, umatras sila, habang pinapanood ni Speckles ang paglubog ng mga hayop at nagtataka kung may halimaw bang nakatira sa latian. Gutom at pagod, nagpa siya si Speckles na bumalik sa kanyang dating pugad at doon nagluksa sa pagkawala ng kanyang pamilya. Habang naglalaro siya ng kanyang lumang buto, biglang lumitaw ang Tyrannosaurus at nag-iwan ng isang bangkay sa pagitan ng mga bato habang umiinom ito sa sapa. Lumapit si Speckles sa bangkay at nagsimulang kumain, unang beses na muli siyang nakatikim ng karne matapos ang mahabang panahon. Ngunit bumalik ang T-Rex at nahuli siyang nagnanakaw ng pagkain, kaya nagsimula ang habulan. Sa pagtakas, natisod si Speckles at napadpad sa loob ng isang kuweba, muntik nang makain ng balikan ng T-Rex ang kanyang pagkain. Sa kabila nito, nakatakas ang batang Tarbosaurus dala ang karne at nakaranas ng unang maayos na tulog matapos ang matagal na panahon. Pagkalipas ng 4 na taon, nabuhay at patuloy na lumaki si Speckles. Ngunit dahil maliit pa siya upang maghiganti, nanatili siyang nakatago, inoobserbahan ang galaw ng ibang mga dinosaur. Mula sa malayo, nasaksihan niya ang laban ng dalawang dinosaur upang malaman kung sino ang magiging bagong alpha. Pinanood din ito ng isang matang Tyrannosaurus, natalo ang dating pinuno, nabali ang mga sungay at siya'y ipinatapon, ganap na walang depensa. Sinamantala ito ng T-Rex at sinimulan ang pangangaso sa sugatang hayop. Sa gitna ng habulan, hinarap siya ng isang Therizinosaurus na handang ipagtanggol ang teritoryo nito. Napilitang umatras ang T-Rex, ngunit sa huling sandali ay nakaiwas siya at naipit ang mga kuko ng kalaban sa puno. Nilapitan niya ito mula sa likod at kinagat ang leeg, pinatay ang biktima at nagsimulang kumain. Makalipas ang ilang sandali, habang kumakain ang Tyrannosaurus, dahan-dahang lumapit ang isang babaeng Tarbosaurus na may asul na mata upang kumuha ng pagkain. Napansin ito ng T-Rex at hinabol siya, na nagbigay kay Speckles ng pagkakataong kumuha ng karne at dalhin ito sa kuweba. Habang kumakain siya, dumating ang babaeng Tarbosaurus at nag-away sila sa pagkain. Ngunit napansin ni Speckles na marami itong sugat na dulot ng T-Rex, kaya pinili niyang ibahagi ang pagkain at doon nagsimula ang kanilang matibay na pagsasama. Pagkalipas ng 5 taon, sina Speckles at ang babaeng may asul na mata ay nasa 10 taong gulang na. Malalaki na sila at napakabilis, kayang manghuli at makipagsabayan ng madali. Sa kabila nito, nagpasya silang lumayo sa isang matang Tyrannosaurus at mamuhay ng tahimik, kinalimutan ang paghihiganti at iniisip lamang ang hinaharap, hanggang sa isang hapon, habang sila'y nangangaso sa putikan, muling lumitaw ang Tyrannosaurus at sumugod patungo sa babaeng Tarbosaurus, dahilan upang magkaisa ang dalawa laban sa kanya. Alam ni Speckles na hindi pa rin niya ito kayang talunin, kaya umatras muna siya, nagbigay ng pagkakataon sa kalaban na pabagsakin ang babae. Nang makita ito, napuno ng tapang si Speckles at hinarap ang T-Rex, kinagat ang hita nito, at doon nagsimula ang kanilang harapang labanan habang muling bumabangon ang babaeng Tarbosaurus. Ngunit alam ni Speckles na hindi pa rin sila sapat upang talunin ang kalaban, kaya nagpasya siyang akitin ng mandaragit patungo sa kumunoy. Napansin ng isang matang Tyrannosaurus ang pagbabago sa kilos nito at nagsimulang umatras, kaya napilitan si Speckles na udyukan pa siya at akitin ng mas malalim sa putik. Sa paraang ito, nagawa niyang maipit ang T-Rex at nagsimula siyang maglakad palapit kay Blue Eyes upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit hindi nagtagal, nakawala rin ang isang mata sa putik at galit na hinarap silang muli.
Hindi mapigilan, pinilit ng Tyrannosaurus na tumakas ang dalawa para sa kanilang buhay, dahilan upang mapilitan silang lumayo pa mula sa kanilang dating pugad upang manatiling ligtas. Habang naglalakad sila, napagod si Blue Eyes at nagsimulang manghina ang kanyang mga paa, kaya napilitan si Speckles na huminto upang palakasin ang kanyang loob. Habang inaalaw niya ang babae, may dumaan na isang grupo ng mga hayop na kahawig ng pagong, at nagpa siya ang magkapareha na sundan ng mga ito. Nauwi sila sa isang malaking lawa ng mainit na bukal kung saan nagpapahinga ang mga dinosaur at nagpapagaling ng kanilang mga sugat. Pagkalipas ng 10 taon, ang magkaparehang Tarbosaurus ay ganap ng adulto at nagpa siyang samantalahin ang panahon ng pag-aanak upang bumuo ng bagong pugad. Ngunit dahil kailangan nila ng pagkain upang mabuhay, lumabas si Speckles upang mangaso at kahit mag-isa ay nagawa niyang pabagsakin ang isang malakas na Thorasaurus, pinatulog ito sa pamamagitan ng isang simpleng kagat. Hindi niya alam na natunto na naman sila ng isang matang Tyrannosaurus at pinapanood ang lahat mula sa malayo. Nagpa siya ang sinumpang T-Rex na sundan siya hanggang sa pugad at naghagis ng isang napakalaking bato sa magkapareha habang sila'y kumakain. Nang makita ni Speckles ang batong paparating, itinulak niya si Blue Eyes palayo at siya ang tinamaan, dahilan upang mahulog siya sa yelo. Pag-ahon niya mula sa tubig, hinarap ni Blue Eyes ang Tyrannosaurus upang ipagtanggol ang kanilang pugad, ngunit kahit adulto na siya ay hindi pa rin sapat ang kanyang lakas at madali siyang natalo. Determinado pa rin, sinipa niya ang mukha ng T-Rex tulad ng ginawa noon ng ina ni Speckles, ngunit muli siyang natalo at iniwang walang depensa. Sa sandaling iyon, umahan si Speckles mula sa tubig na puno ng galit at handang tapusin ang bangungot na ito. Nagkatitigan at nagngangalan ang dalawang lalaki sa loob ng ilang sandali hanggang sa unang umatake ang isang mata at inuntog ang kanyang kalaban. Bumalik si Blue Eyes sa laban at kinagat ang buntot ng T-Rex, ngunit mabilis siyang napaatras muli. Sinamantala ng Tyrannosaurus ang pagkakaabala ni Speckles at kinagat siya sa leeg. Hinihila patungo sa bangin gaya ng ginawa niya noon sa kanyang ina. Ngunit sa huling sandali, nakita ni Speckles si Blue Eyes na nakahandusay at naalala niya ang lahat ng kasamaan na ginawa ng halimaw. Napuno siya ng galit at lakas, nakawala siya sa pagkakahawak at nagsimulang mangibabaw sa laban. Kinagat niya ang leeg ng Tyrannosaurus at itinulak ito palayo gamit ang napakalakas na puwersa. Sa wakas, nagtagumpay si Speckles at napilitang umatras ang T-Rex, ganap na natalo ngunit determinadong mag-higanti balang araw. Matapos ang tagumpay, nagpa siya ang magkaparehang Tarbosaurus na bumalik sa dating pugad kung saan ipinanganak si Speckles at doon palawakin ang kanilang pamilya. Nang itlog sila at nagbantay araw at gabi hanggang sa mapisa ang mga itlog. Nang dumating ang oras, dalawa lamang ang napisa sa una, ngunit habang abala sila, may isa pang munting anak na may mga batik sa mukha ang napisa. Pinangalanan nito ni Speckles na Junior. 5 miyembro na ang kanilang pamilya at namuhay sila ng mapayapa sa loob ng ilang araw. Ngunit papalapit na ang katapusan ng panahong Cretaceous at nagsimulang magbago ang buong planeta. Maraming bulkan ang sumabog, at sa isa sa mga ito, nagsimulang yumanig ang lupa sa paligid ng kanilang pugad. Nagsiksikan sila, ngunit nang magsimulang bumagsak ang nagbabagang mga bato at magdilim ang araw, wala silang nagawa kundi iwan ang pugad at tumakas patungo sa kagubatan. Habang tumatakas, tinamaan sila ng naglalagablab na mga bato na nagsunog sa mga puno at sa lahat ng madaanan. Dahil hindi na nila kayang dumaan doon, nagpasya silang tumakas sa mga kuweba. Ngunit dahil sa mga pagyanig, nagsimulang gumuho ang mga bato at isa ang tumama sa panganay, habang bahagyang nasugatan ang pangalawa. Nang makita niyang may isa pang batong babagsak, tumakbo ang ina upang iligtas si Junior at siya ang tinamaan. Sa kabila nito, nakatayo pa rin siya at nagpatuloy sa pagtakas kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa pagkawasak ng kagubatan, maraming dinosaur ang nawala ng tirahan at nagsama-sama upang humanap ng bagong masisilungan. Ngunit dahil sugatan si Blue Eyes, hindi makasabay ang pamilya at unti-unti silang nahuhuli, naging perpektong target ng mga Velociraptor. Habang sinusubukan ng maliliit na mandaragit na manghuli ng mga sanggol, tuluyang napagod si Blue Eyes at bumagsak sa gitna ng daan. Bumalik si Speckles at ang kanyang mga anak upang palakasin ang loob niya, ngunit may isa pang sugatang dinosaur ang bumagsak sa likuran nila at agad itong nilapitan ng mga Velociraptor. Alam ni Speckles na ganoon din ang mangyayari kay Blue Eyes kung hindi siya makakatayo. Ngunit napansin ng mga Velociraptor ang kanilang presensya at mabilis na sumugod patungo sa pamilya. Hinarap ni Speckles ang mga ito ng buong tapang. Dinurog niya ang isa at pinatay ang isa pa sa isang kagat, ngunit patuloy pa ring umatake ang iba. Kahit
Napapaligiran, patuloy siyang lumaban upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Ngunit nang maramdaman niyang unti-unting nawawala ang buhay ni Blue Eyes, lumapit siya upang magpaalam. Matapos mamatay ang kanyang asawa sa kanyang harapan, iniwan niya ang katawan nito at tumakas kasama ang kanyang mga anak upang mabuhay ang mga ito. Pagkalipas ng 2 linggong paglalakbay sa disyerto, narating nila ang isang lugar na maaaring tirahan at nagpa siyang magtayo ng bagong pugad. Ngunit bago pa sila makapagsimula, natuntun sila ng isang matang Tyrannosaurus at sinamantala ang makitid na daanan upang tapusin ang kanyang paghihiganti. Habang pinagmamasdan ng pamilya ang dagat, sinimulan ng T-Rex na itaboy ang kawan patungo kay Speckles at sa kanyang mga anak. Inaalala ang nangyari noon sa kanyang mga kapatid, sumugod si Speckles upang iligtas ang mga sanggol ngunit nabangga ang ulo ng isang Triceratops at agad nawalan ng malay. Nang makalipas ang iba pang mga dinosaur, dumating ang Tyrannosaurus at inuntog ang isa sa mga anak, pinadeplis ito sa mga bato. Sa sandaling iyon, tumakbo si Speckles patungo kay Junior at nagpa siyang ayalay ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang huling anak. Nagsimula ang huling labanan. Nakagat niya ang leeg ng T-Rex at naibagsak ito, ngunit gumamit ng maruming taktika ang kalaban at sinubukang atakihin ang bata. Sa huli, tinamaan ng buntot ng Tyrannosaurus si Junior at nahulog ito sa dagat. Ngunit gumanti si Speckles at naitulak ang T-Rex sa tubig. Sa karagatan, napansin ni Speckles na buhay pa si Junior. Tumalon siya sa ibabaw ng Tyrannosaurus at nagsimula ang labanan sa ilalim ng dagat. Nasugatan niya ang T-Rex at damyugo ito, na nakaakit sa malalaking nilalang dagat. Sa huling sandali, hinailan ng mga ito ang Tyrannosaurus pababa at tuluyang nilamon. Pagod na pagod, hinanap ni Speckles si Junior at kahit halos mawala ng malay ay nagawa niyang dalhin ang anak sa tuyong lupa. Sa kabila ng matinding pagod, naglakad siya patungo sa isang bagong lupain para sa kanyang anak, isang lugar na may sapat na tubig, masaganang halaman, at mas ligtas upang lumaki si Junior at maging isang dakilang Tarbosaurus tulad niya. Sa isang lambak na napapaligiran ng bundok, nakatira ang isang maliit na pamilya ng Tarbosaurus. Si Junior ay batang dinosaur pa lang at nagsisimula pa lang matutong manghuli. Sa unang pagsubok niya, nabaliktad ang sitwasyon, siya ang hinabol at muntik pang madapa at mamatay, kung hindi lang dumating ang ama niyang si Speckles para iligtas siya. Pagkatapos talunin ang kalaban, pinagalitan siya ng ama at sinabing kahihiyan siya ng kanilang pamilya. Gusto ni Speckles na sanayin ang kanyang tanging anak para maging hari ng lupain na kanyang sinakop mag-isa. Nakakita sila ng grupo ng Protoceratops na umiinom sa tabi ng ilog at naghanda silang manghuli. Habang tumatakbo si Speckles para sa prey, pamwesto si Junior upang salubungin ito. Ngunit nang dumating ang Protoceratops, natakot si Junior at nahulog sa tubig. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Tumakbo si Speckles para sagipin siya, pero napansin niyang mababaw lang pala ang tubig at kailangan lang tumayo ni Junior upang hindi malunod. Dahil dito, umalis si Speckles ng dismayado. Nagtago naman si Junior sa loob ng isang puno, puno ng hiya at lungkot dahil hindi niya matugunan ang inaasahan ng ama. Habang umiiyak, naalala niya ang araw na namatay ang kanyang ina. Noong bata pa siya, lumangoy siya sa dagat at inanod papalayo. Sinagip siya ng ina at nadala paalis ng alon. Nailigtas niya si Junior, pero hindi niya nailigtas ang sarili. Simula noon, araw-araw siyang namimiss ni Junior, at lalo na ni Speckles dahil hindi niya alam kung paano palakihin ang anak ng mag-isa. Hinahanap ni Speckles ang anak at nakita nilang may bulalakaw na bumagsak sa lupa. Natakot si Junior sa pagsabog, at sinabi ni Speckles na kakailanganin nilang humanap ng bagong tirahan. Gusto ni Junior manatili na lang, pero ipinaliwanag ng kanyang ama na magiging ligtas nga siya, pero mawawala naman sa kanya ang magagandang karanasan sa buhay. Nangako rin si Speckles na lagi siyang nariyan para protektahan ang anak. Kinabukasan, nagising si Junior na determinado nang ipagmalaki siya ng ama. Sinugod niya ang isang Pachycephalosaurus na umiinom sa ilog, pero mabilis itong nakaiwas at tumakbo. Biglang dumating ang grupo ng raptors at dinakip si Junior. Sumigaw siya para sa kanyang ama at tumakbo si Speckles para iligtas siya. Ngunit mabilis at maliksi ang raptors, kaya mabilis silang nakalayo habang 2 raptor ang umatake kay Speckles sa tulay. Nahulog si Speckles sa ilog at nawalan ng malay, pero mabilis din siyang nagising dahil kailangan niyang sagipin ang anak. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa pampang, nawala na ang raptors kasama si Junior.
Sinubukan niyang sundan ng bakas ngunit bumuhos ang ulan at nabura ang lahat. Nagising si Junior sa isang kakaibang lugar na napapaligiran ng mga bato. Maraming matang puno ng galit ang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pinalibutan siya ng mga batang dinosaur at si Slash ang nangunang nanakot sa kanya. Banta nitong sasaktan siya, pero dumating si Blue at ipinagtanggol siya. Dumating si Blade at pinatigil ang pagtatalo. Pagdating ng mga raptor, nagtakbuhan ang mga dinosaur. Sinubukan ni Blue protektahan si Junior at nagtago sila, pero nahuli pa rin ang ilang cubs. Pag-alis ng mga raptor, sinabi ni Blue na wala nang nakabalik sa sinuman na dinadala ng mga ito. Samantala, naglalakad si Speckles sa disyerto ng mahilo sa uhaw. Dumating si Sai, isang Ankylosaurus, na unang inakalang kaaway niya. Pagkalapit ay nadama niyang may pamilyar na amoy at naisip niyang kaaway ito na kumuha sa kaibigan niyang si Daisy. Pero nang mabuwal si Sai at hindi siya inatake ni Speckles, napagtanto niyang hindi ito kabilang sa raptors na kumuha kay Daisy. Nalaman din ni Speckles na ang raptors na kumuha kay Daisy ang parehong grupo na kumuha kay Junior, kaya nagpasya silang magsama. Si Junior naman ay naghahanap ng lungga, pero walang gustong tumanggap sa kanya. Nakakita siya ng isang maruming kuweba na tanging si Dusty ang nakatira. Sadyang pinananatiling marumi ni Dusty ang lugar upang hindi siya lapitan ng mga raptor. Dumating si Blue at tinanong si Junior kung bakit siya naroon. Sinabi niyang kailangan niya lang magtago hanggat hindi siya sinusundo ng ama. Patungo sa Fire Mountain, napadpad sina Speckles at Sai sa isang bangin at inatake sila ng higanteng alakdan. Hindi tinablan si Sai dahil sa kanyang armor, pero nasugatan si Speckles at nalason. Pagkatapos nilang makaligtas, halos hindi na makalakad si Speckles. Sa huli, nahulog sila sa isang butas sa lupa at nawala ng malay si Sai. Paggising niya, may halimaw na paparating pero tumayo si Speckles para protektahan siya. Dumating si Fang, isang dinosaur, at tinulungan silang iligtas si Speckles gamit ang halamang panggamot. Sabi ni Fang, kinuha rin ng mga raptors ang kanyang anak 2 linggo na ang nakalipas. Dahil dito, nagkaisa ang tatlo upang hanapin ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kulungan, pinapakain ng raptors ang mga cubs para mapanatili silang malusog bago kainin. Si Dusty, na pinakapayat, ay ninanakawan ng pagkain ng isang pterosaur. Bumalik siya sa maruming lungga at doon nagdala ng pagkain si Junior para sa kanya. Dumating si Blue at nagkasalo-salo sila. Tinuruan ni Blue ang 2 kaibigan na gumamit ng buntot para manghampas ng bato bilang proteksyon. Sinubukan muna ni Dusty ngunit hindi siya nagtagumpay. Sumunod namang sumubok si Junior, ngunit aksidente niyang naipalo ang kanyang buntot sa isang napakalaking bato at nasugatan. Biglang may lumitaw na isang raptor sa tabi nila at inutusan si Dusty na sumama sa kanya. Sinubukan ni Blue na pigilan ang pagkakadala sa kanyang kaibigan, ngunit hinila siya pabalik ni Blade dahil wala na silang magagawa. Nang gabing iyon, nanaginip si Junior tungkol sa araw na siya ay nalunod at humihingi ng tulong sa kanyang ina. Ngunit sa panaginip niya, si Dusty ang nakita niyang umiiyak at humihingi ng saklolo sa kanyang kaibigan. Kinabukasan, dumating si Dasunga upang nakawin ang pagkain. Nahuli siya ni Junior at nangakong ibibigay ang lahat ng kanyang pagkain kapalit ng impormasyon. Sinabi nito na sa likod ng mga batong iyon ay may bundok ng apoy at sa loob nito ay may isang demonyong halimaw na kakagising pa lamang. Sa ngayon ay hindi pa ito makalabas, ngunit habang lumalakas ang apoy, lalo ring lumalakas ang halimaw. Ang mga raptor ay mga utusan lamang na nagdadala ng pagkain sa 3 anak ng halimaw na kasing pangit niya. Nang marinig ito, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Junior dahil hindi niya nailigtas ang kanyang kaibigan, kaya sumali siya sa iba sa paggawa ng plano ng pagtakas. Natatakot si Slash na harapin ang mga raptor at nagbantang aatakihin si Junior nang tawagin siyang duwag. Ngunit pinigilan siya ni Blade at inutusang lubayan ang baguhan. Matapos maglakad ng maraming oras sa gitna ng disyerto, sa wakas ay nakakita ang tatlo ng isang lawa at nakabawi ng lakas. Habang umiinom sila ng tubig, nakita nila ang isang pamilyang Brachiosaurus na inaatake ng malaking grupo ng Carnotaurus na nagnanakaw ng kanilang mga itlog. Nang marinig ang desperadong iyak ng mga ina, nagpasya si Fang na tumulong at inatake ang mga mandaragit. Matapos makuha ang itlog, ibinalik ito ni Speckles sa ina at lubos na nagpasalamat.
Pinalibutan ng mga Carnotaurus si Fang at napabagsak siya, ngunit dumating si Speckles sa tamang oras upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sumali rin si Sai at ginamit ang kanyang malakas na buntot upang pabagsakin ang mga kalaban. Nang mapagtanto ng mga Carnotaurus na sila ay mas marami, tumakas sila. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Samantala, habang binubuo ni Junior ang plano ng pagtakas, napansin niyang palaging may tatlong bantay sa labasan. Ibinahagi ni Blade ang isang estratehiyang sigurado raw na magtatagumpay. Nang gabing iyon, naghintay sila ng senyales mula kay Dasunga, na matapos matanggap ang bayad ay nagbalitang natutulog ang isa sa mga bantay. Inakit ni Junior ang atensyon ng ikalawang bantay habang hinahabol siya. Bago mahuli ang kaibigan, hinampas ni Blue ng bato ang ulo ng raptor at nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay pinaputok ni Blade ang ikalawa niyang tira, at si Junior naman ang nagsilbing paw-in para mailayo ang huling bantay. Sa pagkakataong ito ay pumalya si Blue at muntik nang makain ang kanyang kaibigan, ngunit mabilis na umakyat si Blade sa bundok at napatumba ang raptor. Nagkita-kita muli ang tatlo at sabay-sabay na nakalabas ng kulungan. Hindi nila inakala na may tatlo pang bantay sa labas. Ipinagkanulo sila ni Slash na ibinunyag ang buong plano ng pagtakas. Kahit napapaligiran, patuloy pa rin silang tumakbo at tumakas sa mga bunganga ng bulkan. Nagtago si Blade habang patuloy na tumatakbo ang kanyang mga kaibigan. Di naglaon, napadpad sina Blue at Junior sa isang dead end na may lava at napalibutan sila ng mga raptors. Tinanong sila kung nasaan ang ikatlong tumakas, ngunit tumanggi si Junior na sabihin ang kinaroroonan ng kaibigan kahit nanganganib ang kanyang buhay. Ikinulong sila at itinakdang gawing pagkain kinabukasan. Kinabukasan, napagtanto ni Sai sa pamamagitan ng kanyang pangamoy na malapit na siya sa pinagtataguan ng mga raptor. Narinig ng tatlo ang sigaw ng isang pterosaur na pinarurusahan dahil tumulong ito sa pagtakas ng mga bata. Ginamit ni Sai ang sarili bilang paw-in upang mailayo ang mga mandaragit, at sinamantala iyon ni Dasunga upang makatakas. Hinabol ng mga raptor ang Ankylosaurus at napalibutan ito, ngunit biglang dumating ang mga Tarbosaurus at nahuli ang isang raptor. Matapos ang pagtatanong, nalaman ni Speckles ang lokasyon ng kulungan at hinayaan si Sai na magpasya sa kapalaran ng kalaban. Sa wakas, naipaghiganti ni Sai ang kaibigang si Daisy at itinulak ang raptor sa bangin gamit ang kanyang buntot. Habang bumababa sila sa bangin, lumakas ang pagyanig dulot ng bulkan. Sinubukan nilang umiwas sa mga batong nahuhulog, ngunit nabarahan ang daan. Sinubukan ni Fang at Speckles na itulak ang mga bato ngunit hindi gumalaw. Biglang dumating ang mga Brachiosaurus at ginamit ang kanilang malalaking paa upang wasakin ang mga bato bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanila noon. Ang susunod na hamon ay ang pagharap sa 12-dosenang raptor sa kabilang panig. Ginamit ni Speckles ang kanyang matutulis na ngipin upang sunggaban ang mga kalaban, habang inaatake naman ni Sai ang mga ito gamit ang buntot. Nang luminis ang labasan, tumakbo si Blade upang balaan ang iba at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Habang tumatakas ang mga bata, bumuka ang lupa dahil sa lindol at may mga naiwan. Sumigaw sina Fang at Speckles sa pangalan ng kanilang anak, ngunit napunta ito sa ibang daan. Plano nilang tumawid sa ilog at pumasok sa kuweba upang hanapin si Dusty. Ngunit naabutan sila ni Slash na may kasamang dalawang raptor. Napatumba ni Blade ang isa, ngunit kapwa sila nahulog sa lava kasama si Slash. Isang raptor na lamang ang natira, at muntik na nitong kainin si Blade, ngunit bumalik sina Blue at Junior upang tulungan siya. Sa huli, nahulog ang lahat sa lava. Nagpatuloy sila patungo sa ilog. Nang harapin ni Junior ang malakas na agos, naalala niya ang mga salita ng kanyang ama at nagpas siyang hindi na magiging duwag. Tumalon sila sa tubig at lumusot sa ilalim ng mga bato patungo sa kuweba. Doon nila natagpuan si Dusty na buhay, ngunit lumitaw ang tatlong halimaw na mutant. Dumating ang mga magulang at nailigtas ang mga bata. Sa huli, matapos ang matinding laban at sakripisyo ni Speckles, nagising si Junior at pinuri siya ng kanyang ama sa kanyang katapangan. Nakaligtas silang lahat at nakatakas mula sa bulkan. Nagpaalam si Sai upang bumalik sa kanyang mga kauri, at nagpasalamat si Speckles sa kanyang tulong. Sa wakas, malaya na muli ang mga bata at masayang naglaro habang tinutuklas ang kanilang bagong tahanan.